Mga sumbong ngayong araw sa pambansang sumbungan. Bitag, abogado, nagwala sa talyer at nanutok ng baril. Pamilya, natakot, hindi makapagnegosyo kaya nagpabitag. Adopted son, tinakas na ka-live-in. Imbis na pag-aralin, pinagtrabaho sa bukirin. 7 buwan di nagbayad. Tricycle, hinatak. Refund na alok ng financing, ayaw. Tricycle, ibalik na lang daw. Ang sumbong ay iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag. Lumapit kayo dito sa amin dahil nagre-reklamo kayo regarding sa abogado na nagwala at nanutok ng baril sa inyong talyer. Opo. Ano ba nangyari? Bakit nagwala to? Nagpagawa po yung asawa po niya ng Okay. sasakyan po sa amin Yung kasi misis? may talyer po kami. Opo. Okay. Tapos may pinabibili po siya na para sa gulong kasi basag po yung kanyang mags. Wala po sa usapan namin yung mags at gulong. So, nagagalit at bakit hindi daw kami mag-asikaso nun. Sumugod po siya sa talyer. Okay. Tapos sumugod po siya. Nagmura po siya doon. Nagagalit po siya. Sinong nanutok sa inyo? Kung may video man ng panunutok, yun. Si Attorney, So, abogado siya. abogado po. Saan po kayo tinutukan? sa Sa mismong loob po po ng ng talyer. talyer namin. Bakit siya nanutok sa inyo? Anong dahilan? Na-trigger po yun dun sa sumbong ng asawa na mali yung pagkakarating sa kanya. So, yung panunutok ng baril, hindi tama yun. Lalo na kung talagang abogado ka. Dapat siyempre pag abogado ka, magtatanong ka muna. So hindi natin alam ang punot dulo. Sabihin na natin, nag-trigger din doon sa inyong asal. Pero bumunot siya ng baril, tinutok sa inyo. Doon kami nagka-interest. Kung may karahasan, kung may pananakot, tsaka may papasok. Lalo na pag nanutok sa inyo, kung totoong abogado, hindi nyo dapat ginagawa yun. Ang sumbong ay iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag. Kung inyong nakita mga boss, talagang humaharap po kami ni Carl, the next generation, and then si Ben, ako po, si Bitag, the now generation, pagdating sa mga ganitong klaseng reklamo. Abogado po yung nanutok eh. Ngayon, titingnan po natin, pag abogado ka, makikita po natin siguro, pwede nang i-review yung, yung sinasabi po natin. Ayan, so nakikita po yan, yung bumunot, parang akala mo, ano nangyari dyan? Bakit, nasaan yung threat? Bakit babae ba? Anong ibig sabihin yan? Bakit bumubunot? Sino bang kalaban? Bakit paatras-atras siya? Anong ginagawa nito? Sino ba? Bakit? Nakikipagbarilan ba? Ano to? Parang bata? Indian cowboy ata eh. Meron bang iba dyan? So ako natatawa. May threat ba? Oh. Ay, yung babae ata ang kalaban niya eh. Ay, yung nakapayong, yan. Okay. Ano pa? Okay, so, makakasama natin live. Naaliw po ba kayo? May entertainment value, hindi ho ba? Okay, Carl, di ba? Yes. We're not, it's not funny. It's not funny. Ngayon, ang may-ari po ng talyer, sila alias Vina, yung pong si alias Vina, si alias Andres, yung pong si alias Vina ang tinutukan. Ngayon, makakasama natin yan, siguro, Carl, dito ang issue po rito yung panunutok. Walang sino man pwede manutok, lalo-lalo kapag ikaw lisensyado ang baril mo, walang sino man pwede manutok, lalo-lalo na at yung tinutok mo, wala kang lisensya, wala kang kung kanino man yan, kung kanino mo kinuha yan. So ngayon, siguro mas maganda dito sa parting to. Kausapin mo muna, Carl. Alright, sige. So, kausap natin yung dalawa na magkasama ngayon dito sa ating studio, alias Vina at alias Andres. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Magandang umaga po, sir. Alright. Gusto ko lang balikan yung video, no? Bakit nagkakaroon ng komosyon na kung saan bubunot siya ng baril ayon doon sa CCTV na nakikita natin dito sa video? Pakibahagi nga sa amin. Ano po kasi yan eh. Dumating po kami, nakaupo po siya. Tapos, So nauna na siya dyan? opo, nakaupo na po siya dyan. Iniintay po. Kami po talagang iniintay niya. Dahil Okay. iba po ang magre-release nung sasakyan niya eh. Kasi naiwas na po kami eh. Dahil po gusto po talaga kami ang makausap. Ngayon po, nagsabi po siya sa aming tauhan na kung nasaan daw po kami, hahalughugin daw po niya yung buong kanubing pag hindi daw po kami nagpakita. Okay. Dahil kami lang daw po. Sige. So ngayon, nag-aantay siya dyan. Pagdating nyo doon sa mismong lugar, yung sasakyan na yun, tama, doon kayo nanggaling, Opo. tama? Bumaba kayo. Pagbaba nyo,
Ano ang naging usapan ninyo nitong kausap ninyong abogado na may daladalang baril at nanutok sa inyo? Kinausap po nung asawa ko, sabi po, Sir, ano po bang problema po? Sabing ganun. Tapos nag-ano na po siya sa amin, nagsalita na po siya na hindi po ako papayag, hindi daw po siya papayag na ginanon daw po yung asawa niya. Na sinabihan daw po na sasampalin. Yun po ang sabi niya. So may ganung klaseng diskusyon dati dun sa asawa niya. Totoo ba na nasabihan yung asawa niya ng ganun? Opo, nasabihan ko po na sabi ko po ay ibabalik ko na lang po yung ibinayad Okay. lahat para wala na pong problema. Pero ang sabi ko po, right exact word po ay pasampal na lang ako. Pero po yun yung kami po ay nagtatalo na hindi ko din naman po sinasadya siguro. Okay. So ngayon, nagkaroon ng komosyon dun sa asawa, kaya sumugod itong lalaki doon sa inyong shop at inaantayin kayo. Opo. Ngayon, anong rason para bumunot siya ng barel nung time na yun? Bali po, kinausap ko po si attorney. Sabi ko po ay kung ako'y nakasambit ng hindi maganda sa inyong asawa, magabla na lang po kayo sa akin. Ganun ang pagkabanggit, sir, kasi Opo. may mainit pa rin siya kahit doon sa ganung klaseng usapan. Kasi po Kasi nandun kayo, sir, doon sa mismong sasakyan, hindi naman kayo Opo. lumalapit. Siguro ganito. tinalikutan ko po kasi siya. Sige, sir. Okay. Boss, para huwag na mahaba, ano? Opo. Ano man nangyari doon ay nangyari na. Hindi na natin pwedeng siguro ayusin. Kasi what has been done as, you cannot undone what has been done. Kaya lang yung paliwanag po ninyo, balik po natin, sige. Paano po kayo nag-uusap dyan? Sinong kausap niya? Yung misis mo na nasa telepono, ikaw doon sa sakyan. Sino bang binubunutan niya? Ikaw o misis mo? Mukhang ikaw ata eh. Mukhang ako nga po. Ikaw nga talaga. So, hindi yung misis mo. So, ikaw ang mainit siya sa'yo. Kasi ang misis mo nandyan eh. Parang, bakit? Kukuha ka ba ng baril sa loob ng sasakyan mo na parang kaya, parang nagdidiskusyon ba kayo kaya uunahan ka niya? Parang may nakita ako na parang sinisiguro niya kung ako titingnan ko lang, parang titingnan ko lang na hindi ako, ngayon ko lang nakita yan. Pumunta ka ng sasakyan. Parang bumubunot na siya. Ayan, parang, diyan, nung una, nauusap kayo, pero parang pagpunta mo na sa sasakyan, para may kinuha ka, umaatras siya, pumuposisyon siya. Ayan ang ibig sabihin, na parang he's willing to engage, thinking na may baril ka sa loob. Yun ang interpretasyon ko. Okay? So, wala kami doon, hindi ko alam kung paano kayo nagtatalo. Ang problema lang doon, kung sinong unang bumunot, kailangan pag binunot mo, may nakita ka clear and present danger. Luko-luko rin yung abogado na kung sino man yan. Kasi hindi ganon. Wala akong makitang clear and present danger, banta sa buhay niya. Siguro, masyado lang siyang jumpy, nervyoso sa idala ng init niya. Kasi pumasok ka pa sa loob, ang misis mo nandun. Ayan, una nagtatalo siguro kan sisigaw. Pumasok ka sa loob ng sasakyan, kumukover na siya. Thinking na may dala kang baril. Siguro, isip niya yan. So kaya nandyan siya, inaawat siya. Ayan, bumunot na siya. Pero ang misis mo nandito na. Hindi naman ang misis mo binunutan, ikaw eh. So now, the mere fact na pumasok ka sa loob ng sasakyan, siguro ganun ang dating. So ngayon, ayaw na namin pakialaman yan, nagsampa kayo ng kaso. Di ba? Alright? So doon lang kami. Kasi nangyari sa loob ng shop mo na yan. Para hindi na natin alam kung paano. So, may dumating ba na pulis? Meron po. Meron po. Sino nang tumawag ng pulis? Ako po. Kaya ba ikaw nasa Opo, telepono? opo. Yung kausap mo. Nung dumating ang pulis, anong nangyari? Nilapitan po si... Kaya nga, anong nangyari nung Attorney. dumating ang pulis? May na-arresto ba? Kinuha ba? Kinumpis ka ang baril? Kusa po niyang binigay. Yung... Sinurrender niya ang Opo. baril. Okay. Pagkatapos, inimbitahan siya sa presinto, inaresto siya, kinuha siya, Sa sasakyan po niya siya sumakay eh. Doon siya dinala siya sa presinto? Opo. Sige. Yan lang muna kayo, magiging balanse po kami kasi kami ayaw namin pakialaman kung anong nangyari doon sa usapan ninyo. Pero para sa akin, walang karapatan ng sino man, Carl, na bubunot ng baril. Lahat naman ng bagay, kahit di ka nagkakaintindihan, wala akong makitang clear and present danger. Ang sino mang unang bumunot, patunayan niya na may threat. At kung sakaling nagkaputukan man, wag naman sana, justified homicide yun kung nanganganib ang buhay mo. Boss,
So, yun lang ang sinasabi ko lang dito. So ngayon, kausapin mo muna siguro kung sino man tong nakikinig sa atin sa linya ng telepono. Sino ba yung police corporal ba may dumating? Siguro kausapin mo investigator ng Calapan City, Mindoro, yan, police station, kausapin mo si Deo Almares, Carl. Okay, magandang umaga po sa inyo. Corporal Deo Almares, investigator ng Calapan City Police Station. Magandang umaga, sir. Good morning, sir. Yeah. Corporal, ako po si Carl Bitag, co-host po ni Sir Ben ngayong araw. Sir, ayon po sa inyong pagkakalam, ano po yung mga nangyari dito sa insidente na kung saan tumawag po itong ating complainant na si ma'am para magpa-responde sana sa police? Ano po yung natanggap ninyong report? Ang report po, nagkakaroon na po ng commotion. Then po pag pinarespondihan po namin sa aming mga pulis, then pag naman po nung pulis diyan, pag dating po napacify na po yung napacify na po yung commotion. Okay. Dahil po may mga tauhan naman po si Sir Carl na umawat diyan kay attorney. Base po din sa mga witness, kaya lang po natigil yung commotion. Ang sabi po ng witness ay yan, may mga pulis. Kaya po ibinalik ni attorney yung kanyang baril sa kanyang sleep bag. Okay. Ngayon, sir, ano po yung nalaman ng ating pulisya tungkol dito sa baril nitong abogado? Actually, sir, nag-request kami ng initial verification sa Regional Civil Service sa RCSC, sir. Base po sa result na ibinigay nila sa amin, si Attorney Apasan ay wala po siyang permit to carry, LTAP, na anumang dokumento na pwede siyang magdala ng kahit anong uri ng baril. Corporal, si Bitag, si Ben. So, hindi niya baril yun ang dala-dala niya? Hindi, sir. Why was he in possession of a gun sa loob ng clutch bag niya? Was he really thinking of something beforehand na nagdala siya? Hiniram niya ba or dala-dala niya? O paano to? Parang kanino naka-license po yung baril sa inyong pag-iimbestiga? Somebody owns the gun? Nasuri niyo po ba yung baril? Kung hiniram niya po yan, kanino niya hiniram? Sir, wait lang po. Titingnan ko lang po yung result nung Okay, sir, kaya ko tinatanong, no? Okay, I'd like to find out kasi kung yan po, mako-confiscate as a loose firearms and may kulong po dyan, sir. At, confiscated naman po talaga yung baril, sir. may owner ba, sir? Actually, nasa RFU po siya ngayon. Yung So, baril. sino po nagmamayari po ng baril, sir? Oh, wait lang, sir. Tinitingnan ko lang po yung Okay. files kung kanino po nakapangalan yung baril. Actually, Sir Ben, no, if I may yung graphics dito nakalagay is a registered firearm under the name of Sir, kay Victor Castillo Barola, Yes. naka-registered yung firearm. valid Okay. until March 6, 2033. Tama po Okay. ba, sir? Yes, sir. Okay. Sir, tatanong ko ulit, sir, ano? So, nakita ninyo, sir, bakit siya may dalang baril na hindi sa kanya, sir? Hiniram niya ba? Pinahiram sa kanya or talagang dinala niya dahil pupunta siya doon sa... I don't understand. Why is he bringing somebody's firearms na hindi naman license sa kanya, hindi LTAP sa kanya? Irresponsible po naman siya, unless ninakaw niya, sir. Opo. Hindi naman Hindi siguro, po, sir, sir, sandali lang, sir. sir, sandali lang, ano? Hindi naman siguro, sir, kapara sa Zamboanga, Ateneo de Zamboanga University, yung baril, hindi pag-aari ng bata. Nakita niyo? So, dapat po, sir, talagang either ninakaw niya, hiniram niya, pinahiram sa kanya. Was the firearm stolen? Sir, wala pong... So hindi mo po, sinasabi- sir, mapasagot. Ano, sir, it's okay. Dapat ganito, Corporal. Diretso ko dito kay Chief na lang siguro. Nandito kay Colonel. Si Colonel, Police Lieutenant Colonel Michael Karagayan. Sir, magandang umaga po sa inyo, Colonel. Sir. Yes, sir. Good morning, sir. Ito si Police Lieutenant Colonel Garagayan, sir, the Chief of Police of Calapan City Police All right. Station, sir. Good morning, Thank you so much, sir, for accepting this call. Kanina po kayo nakikinig. Mas maganda po, sir. No? Nakalive po tayo sa IBC TV 13, CLTV 36. Sir, diretso na po ako. No? So yung firearms, sir, ako'y palaisipan po sa akin.
Kasi ito na parang parang ano, RFI. Diba? Na RFI, ha? Sa korte na. Kaso, sir, yung na-RFI, sir. Yung kaso? Sir, yung release for further investigation. Oh, release for further investigation. Sir, tatanong ko lang, ano? Sa inyo po, ako ay dediretso, firearms, ako, enthusiast, license po ako. I carry firearms a long time ago. May responsibility kaapkigad, sir. Ang gusto ko lang saan po hiniram ng abogado na inarereklamo yung firearms na hindi naka-license sa kanya, hindi naka-LTAP, pero nakasukbit sa baril niya? Pinahiram po ba, sir? Ninakaw niya? Hiniram niya? Or sinanla sa kanya? Ano po ba ang status? Sir, nung nagkanda kami, sir, ng firearm verification, sir, sa regional civil security unit natin dito sa Mimaropa. Yun nga, sir, po, napag-alaman po natin ay hindi niya pagmamay-ari yung Kaya nga, sir. bill na dala niya, sir. So, Sir, hindi na yung tanong ko eh. Was it, hiniram niya, pinahiram sa kanya, or sinanla sa kanya, kaya dala-dala niya? Gusto ko lang malaman, sir. Bakit siya may dala-dala na walang na wala po siyang karapatan magsukbit ng baril, dala-dala niya, na hindi naman po sa kanya? At yung pong taong inimbestigahan yung owner, inimbestigahan niyo ba, sir? Bakit niya pinahiram? At bakit nasa possession niya? yes, sir. Bali yan po, sir, yung isang din, sir, ng investigation. Kasi nga, sir, yung sabi nga, sir, yung RFI. Kasama na din yun, sir, yung sa further investigation namin. Bakit napunta kay Attorney Apasan, sir, yung baril. Sir, tatanong ko lang, sir, Okay, ganito lang po ang aking sasabihin, sir. Nagkulang po kayo, sir. Nagkulang po siguro kayo, Nakikinig po sa atin ngayon ang Campo Crame. Nakikinig po sa atin yung Firearms and Explosive Office. Nakikinig po sa atin yung Chief PNP. Kung na-RFI po ng judge, ibig sabihin, mahina po yung investigasyon ninyo. Ewan ko po, sir, kung paano kayong, alam po, sir, importante rito, mag-aral-aral po siguro mga pulis natin paano mag-imbestiga. Kasi unang-una, mapapahiya po kayo. Can you imagine, hindi ninyo alam, hindi nyo inimbitahan, did you invite the person who owns the firearms? Yes or no? Hindi mo masasagot. Actually, sir, Hindi, simple lang Inimbitahan nyo ba yung nagmamay-ari? Was it stolen? Was it borrowed? Ano ba? Yung motive, bakit nasa kanya? Yan po, simpleng investigation lang po, sir. Yan Nakakainit po ng ulo. Siguro pag nandyan po kayo sa harap ni General Nartates, naku, sus Mariosep. Di po pwede yan. Pulis pa man po kayo Go back and investigate. Why is this attorney in possession of a gun that he doesn't own? Did he borrow it? Was it stolen from him? Bakit hindi niyo po inimbita yung may-ari ng baril? Hinanap niyo ba, sir? Did you do a due diligence in your investigation? Masisira po ang ating Philippine National Police sa inyo. Ganyan pong ginagawa po ninyo Saan po kayo nag-graduate? Sa PNPA? Or direct lang po kayo? Hindi po tinuturo yung ganong klaseng pag-iimbestiga, sir. Ako'y nagagalit dahil matagal na po ako sa ginagawa kong trabaho at alam ko po yung mga ganyan, magagalit po sa inyo yan Go back. Inimbitahan niyo po ba, sir? Let me ask the question. Inimbitahan niyo ba yung may-ari ng baril na yan, na naka-LTAP at naka-license sa kanya? Inimbitahan niyo ba? sir, actually, sir, hindi natin na muna na-imbitahan. Okay. Importante, sir, importante, imbitahan nyo. Kasi pag inimbitahan nyo yan, may responsibilidad yung nagmamay-ari niyan. Sasabihin niya, ninakaw po sa akin, sir, sinanlako po, sir, pinahiram ko. Was the motive clear? Ito, gusto mo, tablahin mo. Abogado rin po, sir, ang nagmamay-ari ng baril. Or ordinary person. Patingin nga ako ng papel. So, sa akin, naka-issue, sir, abay, teka muna, 9mm CJ yan Ngayon sa akin, sir, anong nakikita niyo? Bakit hindi niyo inimbitahan? Malaking tao ba yan? Kilalang tao? So, siguro, sir, ganitong gagawin niyo, Hanapin mo niyan si Barola, sir, kung sino man yan, Victor Barola na yan, and then imbitahan nyo, and then we're gonna call you, and then find out exactly, did you do the investigation, or kaya po in-RFI ng hukom Dapat, now I see, kasi hindi po malinaw
Yan po kung minsan nagiging kasalanan po ng mga palpakis na pulis, kaya nasisira yung pag-iimbestiga, kulang kayo sa kaalaman pagdating sa Investigation 101. Tinuturo po yan sa Philippine kung kayo po'y criminology ang pinag-aralan po ninyo, yan po ang ganyan, kung lahat po yan sa investigation, pag-iimbestiga, hindi po kayo dapat nagkukulang eh. Kaya tuloy, nalilecturean ko po kayo eh. Ang tanong, sana nakikinig sa atin. Ngayon, sir, bibisitahin po namin ang Campo Crame para matawagan po kayo dyan. Ito regional po kayo dyan eh. Hindi po pwede yan. Dapat aalamin po natin kung bakit nandoon yung abogado na yan in possession of Victor Barola. Victor Barola, kung nakikinig ka. Sabihin mo kung ninakaw sa'yo, pinahiram mo, sinanla mo, binenta mo, bit na ng abogado. Eng din tong abogado na to eh. Wala na akong masabi rito. Sige, palayasin mo na yan. Useless kausap yan. Kita mo na, naubusan na ng laway. Bombolyas na umakit niya sa lalamunan niya eh. Nakakabuisit. Layas! So, ganito lang gagawin natin. Total nangyari na yan, we will do a further investigation. Kasi refer for further investigation, we will investigate even more. Yes. Interested na kami rito. Ano nakikita mo, Carl? Yes. Nakakita ko dito, Sir Ben, no? Yung ini-establish natin dito is parehas may pananagutan. But we're going back, paano napunta yung barel doon sa abogado? Kasi aside doon sa binabanggit na walang PTC at LTAP yung abogado, meron din isang issue, Sir Ben, na hindi nakikita ng ating police at bakit hindi nila inimbestigahan yung may-ari, which is possible for, I don't know, correct me if I'm wrong, yung loose firearms. Na kung saan, kung kani-kanino napupunta yung baril na dapat nakarehistro lamang sa kanya. I mean, as both of us, as both gun owners also as well, Sir Ben. May pananagutan yung kung sino man. Ang sa akin lang dito, kung ikaw nanonood sa amin, attorney, makinig ka, bibigyan kita ng kunting respeto, at kung sakaling, abogado ba to? Siguro makikita natin kasi naintindihan niya. Kung abogado, Attorney Joseph, makinig ka. You can call us. I understand exactly where you're coming from, but listen carefully, listen good. Don't do it again. Maswerte ka, in RFI ka ng judge. Pero that naku, sus Mariosep ka. Naintindihan ko. Itsura mo, halatang parang hindi ka talaga nag-aral ng Hindi ka nag-aral sa, kaya wala kang baril hirap kasi. Kaya kung minsan, pinag-uusapan po natin dito, naku, dapat ito. Kasasabi pa lang naman nung sa Senado dahil doon sa nangyari sa Ateneo de Zamboanga University, hindi ba, loose firearms. May firearms yung tatay na sa taga-customs. Hindi nangyari, tinanggal ni Ariel Nepomuceno, Commissioner of Customs, yung tatay, dahil ginamit ng anak na hindi alam. Kaya kinakailangan, ito po ang aming sasabihin, lahat po ng mga baril po ninyo, itago nyo na po. Magkumuha na kayo ng nung tawag dito, talagang vault para hindi po maggalaw. Kaya ako ganun na pong ginagawa ko eh. Kulang na lang, pati yung bantay ko sa bahay, ibobolt ko eh. Yung pa pinag-uusapan. Tinawagan po ng bitag, nararekamong abogado, subalit misis nito ang sumagot. Ayon sa misis, wag na daw siyang, wag siya dahil stressed kapapanganak lang last month. Dagdag pa, personal matter daw itong problema, kaya hindi dapat nakarating sa makikialam ng bitag. LOL! Talagang makikialam kami. Mister mo, hindi alam. Ituturo ko sa mister mo, halika nga, bigyan natin. Sasabihin mo, kung ganito ang situations, ikaw sumasagot, dapat mister mo. Pero ano pa man ang pinag-uusapan dito. At nang tanungin ng bitag kung pwede makausap yung abogado ng asawa, ay binaba nito ang tawag telepono. Binagsakan kami ng telepono. Patuloy yung tinatawag, tinatext po ng bitag ang mga narareklam subalit hindi na sumasagot at binababa lang ang tawag namin. Samantala, ang pangalan narareklamang abogado ay makikita sa lawyers list ng roles of attorneys na website Supreme Court. So, on that aspect, malaki pong bagay na ayaw po namin sa amin lang dito, hindi na po yung profesyon. Kundi yung sinasabing krimen na po ang nangyari. Yan ay, simple. Grave threat na po yan. Pero hindi ko napapakialaman, yun lang po doon sa sinasabi natin, Carl. Sana, wag na po maulit to. Ay, pinresenta po natin. Nagagalit po kami pang isang bagay, lalo-lalo na pinagkakatiwalaan tayo ng mga law enforcers, medyo hindi po tamang ginagawa. Hindi po kami nagmamagaling. In our experience for the last 25 years, lahat po ng standard, lahat po ng pamantayan, lahat po ng mga bagay na dapat sundin ng isang alagad ng batas, kabisado po namin. Ganun pa rin kahit sa militar. Simple lang po ang aming sinasabi rito. So ngayon, di pa natatapos dito, mag-uusap tayo sa baba dahil na-refine ng judge. Abangan naman po natin. Sana marami po kayo natutunan po rito. Hindi po kami nagsisino-sino.
Actual, mga totoong buhay, totoong tao, totoong reklamo, may mga itong klaseng sitwasyon na kuminsan hindi natin nasa-solve dahil in-RFI po ng judge. May katuwiran po yung judge. In-RFI dahil tanga, may tanga. Tanga. Ganun lang, Carl. Alright. With that said, magkakaroon Alam mo, gusto mo, yung tanga yung mga pulis, hindi yung judge. Kasi may karapatan ng judge si RFI, kulang kasi sa mga facts. Yes. Yun ang isang point, Sir Benon. As much as we want to get that justice, yung mismong police naglacking dun sa investigation. So it didn't establish yung tinatawag natin na argument dun sa kaso na final laban dun sa tao. Kaya na-RFI siya. Nagkulang talaga. Malaking kakulangan. Anyway. Alright. With that said, magkakaroon tayo ng part 2 as per Sir Ben. Magbabalik tayo dito sa ating sumbong na ito. Ito ang Pambansang Sumbungan, Bitag. Susunod sa Pambansang Sumbungan, Bitag, adopted son, tinakas ni ka-live-in, imbis na pag-aralin, pinagtrabaho sa bukirin. Ang sumbong ay iimbestigahan at aaksyonan sa Pambansang Sumbungan, Bitag. Nag-iisang pambansang sumbungan ng bayan. Ito ang bitag, nananatili na inyong pinagkakatiwalaan. Hindi matinag. Magbabalik ang Pambansang Sumbungan, Bitag. Pinupuntahan. Maruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo. Kinukumpronta. Ba't nang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako Tulfo, si Bitag ako. Maharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano, sir? Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag. Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut Right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Nag-iisang pambansang sumbungan ng bayan. Ito ang bitag, nananatili na inyong pinagkakatiwalaan. Hindi matinag. Nagbabalik ang Pambansang Sumbungan, Bitag. Tay, ano bang dahilan kung bakit niyo po gusto mo pabalik yung anak or yung bata? Para lang maituloy niya yung pag-aaral. Kasi yun yung pangarap namin sa kanya na makapagtapos. Kayo ba'y nag-uusap pa itong 15 years old mo na anak? Opo, nung pagkasundo ko, dahil gusto naman sumama, pinigilan lang. Dahil nakabihis na nga kami pareho nung una kong punta. Bago pa siya po Opo, umalis. nung una kong punta, July 17. Totoo po ba na nasasaktan niyo? Totoo po. Mga ilang beses mo nasasaktan? Ay, hindi naman ho palagi. Mga ilan? Tuwing mayroon lang siyang ginagawang mali. Ang mahalaga rito tayo, hindi na yung karapatan mo. Hindi na rin karapatan ng misis mo. Respetuhin natin yung 15 anyos, bagamat bubot pa siya. Pero kung ang sinasabi niya, ayaw niyang sumama sa'yo, kasi pinapili siya at may dahilan siya, nasasaktan mo siya, medyo linawin natin yun. Ha? Gusto namin marinig sa kanya, opo tay, opo Carl, opo Sir Ben, sasama po ako. Oy tay, parang hindi ko po alam. Respetuhin natin, okay?
Ang sumbong ay iimbestigahan at aaksyonan sa Pambansang Sumbungan, Bitag. Alright, so kausapin natin ngayon dito si Tatay Edmond Merendo. Magandang araw po sa inyo, sir. Magandang gusto po din, mahinang pandinig ko pa. Ano ba yun? Okay, magandang umaga Ay, po, sir. magandang umaga din po, sir. Gusto ka naman? Okay ka? Okay lang? Oh, okay. Sige. May mahinang pa niya. Okay, sige ako, lalakasan ko na tayo, ano? Opo, hindi, mahina po yung pandinig ko Sige, po. naintindihan ko. Sige, okay. So, nakikinig sa atin ngayon yung misis na sa telepono, yung ka-live-in. Okay, ka-live-in nyo si Mary Ann, okay? Po. Alright. Sige, siguro mas maganda kausapin muna natin si Mary. Naintindihan na namin. Gusto mo lang makuha, medyo yun ang gusto mong mangyari, hindi ba? Opo. Okay, pero parang kuminsan nasasaktan mo rin yung bata, tama? Opo. Pero mahal mo yung bata. Opo. Okay, naintindihan ko. Sige. Mary Ann Galliano, magandang umaga sa iyo, Mary Ann, ma'am. Magandang umaga rin po, sir. Okay, kumusta ka naman, ma'am? Naka-live po tayo sa IBC TV 13, CLTV 36. Kumusta po kayo? Okay lang naman po, ma'am. Okay. Ma'am, nandito po kasi si Edmond, siya ho'y parang ito naman ay lumapit sa amin dahil may problema raw ata siya, namimiss niya rin anak niya, gusto niya isama sa Manila. Ano ba talagang story rito, ma'am? Ano bang nakikita ninyo, Ma'am Mary? Kasi po, sir, matagal na po yan sa kanya. Oo. Siguro mga 8 to 9 years old. Iniwan ko po sila dahil nga po sa ugali ng asawa ko. Ex ko po yan, asawa ko po. Okay. So ang tanong, Tapos ma'am, ganito na lang. Hindi na po kami makikialam sa relasyon po ninyo. Ang sa akin lang po, ma'am, yung ilang taon po ba yung adopted son ninyo po, ma'am, na parang ilang taon na po ba yan? Kasama po ninyo. Ilan po ngayon? Ilan? 15 na. 15, okay. Okay. Ano po ba, ma'am? Parang gusto ata, ano ba nangyari din? Ayaw ba sumama ng bata? Gusto sumama sa kanyang tatay-tatayan? Ano bang kwento, ma'am? Huwag na tati yung sa relasyon po ninyo, hindi po kami interesado roon. Doon lang po sa kapakanan ng bata. Sorry po, sir, sorry. Okay. Nung last week, umuwi po siya ng pangarat. Nag-usap-usap na po sila sa barangay. Okay. Tinanong po yung bata kung kanino po siya sa tama. Okay. Ang sagot po ng bata, sa akin daw po sa tama. Ayun, okay. Sige, nakita ko na po, ma'am, malinaw po sa inyo po. Tinanong pala ng barangay, mas may karapatan po ang barangay gumawa ng kanilang assessment dahil yun po talaga ang trabaho nila. Nandoon pa rin ba sa barangay at saka nandoon ba yung CSWD or MSWD rin na kinonsulta ba ng barangay? Andun po sa ate ko. Kasi Okay. doon ko po na yung ate ko. Kasi, So ayaw, ma'am, ganito lang. Ayaw sumama po ng bata na 15 years old. Tama? Opo, ayaw po sumama sa papa niya. Ay, okay. Pinakatatay-tatay. Alright, okay. So sige, ma'am, nasagot nyo na po. Paano yan? Mang Edmond, ayaw daw sa inyong kasamang bata. Hindi naman natin pwedeng pilitin. May sariling desisyon na yung 15 anyos. Sasama ho yan kung Hindi, tinanong nila yung barangay. 15 na yan, hindi na paslit yan. 15 na yan . kasi nauuto naman yan nung nag-aaral nga siya, inutungan niya kaya nakasama. Mang Edmond, sandali. Huwag nating isipin yung bata parang bola o parang tuta. Okay? Bata po yan. Kahit bata, paslit, may karapatan din na siya magdesisyon. Kasi alam mo naman siguro, Carl, di ba? Anything 7 years old pababa, sa nanay talaga or siya. Pero dito sa parting to, nakialam na. Ayan, nakikinig sa atin yung si Dolet, Mary Busa ng OIC MSWDO sa Eastern Samar. Siguro kausapin mo, Carl. Okay. Magandang umaga po sa inyo, Dolet Maria Busa. Magandang umaga po. Hello po, sir. Good noon po sa inyong lahat. Alright. Ma'am, ako po si Carl Bitag, co-host po ni Sir Ben ngayong araw. Ma'am, ano pong masasagot ng ating MSWD regarding po dito kay sa concern ni Tatay Edmond Merendo dito sa kinakasama ng Mary Ann Galano na kung saan gusto niya makuha yung
bata or anak niya na 15 years old? Actually po, sir, last week, bali nagkausap kami yan sa barangay. Sinamahan namin si Tatay Edmond na pumunta sa barangay. Nandoon na yung barangay chairman. Saka in-invite nila yung bata na si Raymond kasama nung sahin niya, saka yung asawa. Saka doon kami nag-usap-usap kasi nga clinic-claim kasi ni Tatay Edmond na gusto talaga niyang kunin si Raymond. Nung kahit sinabi naman namin sa kanya na ngayon yung bata ang mag-decide at sino ang gusto niyang samahan. Actually, yung concern lang naman po ni Sir Edmond na mag-aral yung bata. Kasi nga daw, bago umalis po din niya, ang usapan daw nila ng asawa niya na papapag-aralin yung bata. Dumating po yung point na nag-contact daw po yung bata sa kanya, humihingi daw ng pamasahe pabalik sa Manila, San Pablo, kasi doon nahihirapan na siya. So, ang ginawa niya, nagpadala naman siya ng pera para sa pamasahe. Hindi naman daw pumunta sa kanya. Now, ang ginawa din niya after, pumunta na lang siya dito sa Samar para talaga kunin yung bata. Okay. Ngayon, sabi ko naman, kailangan natin kausapin yung bata kasi siya ang mag-decide kung sasama talaga siya sa'yo. Kasi hindi naman sa natin pwedeng pilitin kasi nasa 15 na yung 15 taon na siya. So, kailangan siya mag-decide kung sasama siya sa nanay niya or sasama siya. Explain naman namin kay Tatay Edmond kung ano talaga ang opo. So, yun po ang nangyari. Sabi naman daw ni Tatay Edmond, hindi naman siya after na kung talagang sasama sa kanya, okay lang naman daw na hindi sumama. As long as i-make sure niya bago siya umalis dito sa Samar na talagang mag-i-enroll. Okay. Mag-i-enroll ng Kasi concern niya kasi, nalaman din niya kasi na yung bata is nagtatrabaho. Hindi lang pa naman yung trabaho na... Ma'am Dolet, okay, marami na po kayong sinabi, nakita na po namin. Ano pong tingin ninyo, ma'am? Kayo po after the welfare ho ng bata, I mean, although 50 na po yan, So, ano nakikita mo? Kapakanan po ng bata, kapakanan po ni yung sino man itong anak niya. Ano pong dapat gawin kung kayo po'y tatanungin? May punto rin po si tatay sa kapakanan ng bata. May decision din yung bata. Ano pong nakikita ninyo? Dahil nasa po kayo, MSWDO. Opo, sir. So, anong suggestion niyo po? Anong proposal niyo? Hello, sir? Ma'am, ano po ang suggestion po ninyo para dito po sa bata? Kapakanan ng bata pong pinag-uusapan. Opo. Actually, sir, tinanong namin yung sahe ng bata. Sabi namin sa kanya, hindi... Ma'am, ganito naman. Ano po ang suggestion ninyo? Hindi na po yung mahalaga kung anong nangyari. Ano pong suggestion ninyo? Ano po naging usapan? Anong solusyon na? Huwag na po natin pag-usapan. Babalik tayo napakahaba ng mga kwento. So, ito na po. Ano po ang suggestion? Ano pong maganda para sa bata? Kapakanan po ng bata ang pinag-uusapan natin. Bagamat meron po siyang desisyon, ano pong nakikita po ninyo? Sa MSWD po kayo Actually, sir, sinabi ko naman doon sa barangay, na mas maganda sana na mag-aral talaga yung bata. Kasi... Ma'am, ano po ang suggestion ninyo? Nagkaroon ba kayo ng tawag dito? Welfare check para sa bata? Yes po, sir. Okay, so anong nakita niyo po sa bahay? Hindi ba conducive para sa bata? For his welfare? You're supposed to take care of that, ma'am. So far, okay naman po sa sir. Okay, kasi marami po kayong sinasabi na kung minsan nag-present po kayo. So ano pong maganda para sa bata, sa inyong nalalaman, sa inyong ginagawa, para po sa welfare, sa kapakanan ng bata? Ano po? Mas maganda po sir, mag-aral po sa sir. So ngayon, ano pong suggestion ninyo ngayon? Nagsasabi lang po kayo, pero ano pong isasuggest ninyo sa magulang? Na tama po rin po si tatay na gusto niya makita nag-aaral yung bata, ma'am. Opo, sir. So anong gagawing aksyon ninyong tanggapan ninyo, ma'am? Pwede sir, pupuntahan namin sa ALS. Kasi doon nga sa kanila, sabi kasi ng bata, mag-ALS siya. Sabi ko naman, sabi din kasi ng tita niya, yung kapatid ng nanay niya, na actually, nag-enroll naman daw po yun. Nag-enroll, ma'am. Okay, ma'am. Okay, so nakapag-enroll, ma'am. Nakapag-enroll po
po yung bata. Saan po nakapag-enroll? Anong eskwelahan? Sa Malinaw, integrated. Okay, ma'am. Yun lang po ang gusto malaman ng tatay, ma'am. Napakarami pong sinabi niyo. Pakahaba-haba. O, tay, naka-enroll daw yung anak ninyo. In-enroll daw pero hindi naman pumapasok. Wala ka roon. Dito ka eh. Yun po ang sabi dahil Sige. Basta't importante. MSWD, para makasiguro si tatay, tingnan mo nga kung naka-enroll. Hindi. Sandali. So anong nating... Dolet, na para makasiguro, medyo mabigyan naman natin ng konting ng tatay. Parang pakisilip na lang. Baka kung talagang totoo naka-enroll, baka naman puro tayo chismis dyan, sabi-sabi lang. Hindi ba? It is within your, responsibility na i-check din. Tama? Sige po, sir. Opo, sir. Kasi hihingan po namin kayo ng evaluation, ma'am. Hindi ako nagbibiro. Sige po, sir. Tatawagan po namin yung mayor dyan at tapos i-call out po namin kayo at pagkatapos yung na to make sure na under your mayor na the DSWD o MSWD na tingnan natin yung welfare ng bata. You do a welfare check. Bisitahin nyo nga para malaman. Okay? At kung talagang naka-enroll, ipakita mo para may medyo matahimik naman si tatay, ipakita mo kung saan nag-i-enroll. Bantayan nyo rin ang kapakanan ng bata. Okay, ma'am? Okay po, sir. Okay, sige. Doon naman sa nanay. Nandiyan pa ba yung nanay? Mary Ann. Oh. Pamate, Bisaya ka ba? Opo, sir. Ay katawa diha pamati sa ako Siguraduhin nimo, Bisaya ka ba o Tagalog? Unsa man? Waray. Waray, alam. Ganito. Ayusin mo lang. Napakita mo sa amin na yung anak mo, para kay tatay, ipakita mo yung papel, ipakita mo roon naka-enroll kasi ipapacheck namin yan sa MSWD. Kapag hindi, nagpapabaya ka. Transfer po, sir. Transfer. Promise? Yun nga lang po. Mapapakita mo sa amin naka-enroll yung bata. At pumapasok. Transfer po sa Malinaw. Paano? Malinaw po. Transfer. Hindi ko maintindihan. Paus ka ata. Hindi ko maintindihan kung ano. Oo nga po, sir. Ano, no? Yung transfer ko po yan dyan sa Malinaw. 1 week lang po siyang pumasok. Hindi, parang nasa luga Hindi to. na siya nagtuloy Puro ng muffled yung pasok boses na nito. dispat. Paus. Ganito na lang, Mary Ann. Gawin mo na lang yung sinasabi kasi i-check ka ng MSWD dyan, ha? O, sige po, sir. Okay? Kasi... Sige po, salamat. Alright, sige, salamat. O gano'n lang tayo, ha? Ipapacheck natin sa para malaman, nakita natin nag-aaral, okay? May usapan nga kami ng DSWD doon na i-enroll. At kapag na-enroll ka na, huwag ka na magtrabaho. Okay? Ayaw mong pagtrabahuin. Ayaw nang pagtrabahuin ng DSWD. Nandiyan pa ba sino ba yung Tapos hindi naman niya ginampanan. Dolet, nandiyan ka pa ba? Opo, sir. Tandaan mo, Dolet, 15 anyos pa yan. Yan ba, may labor, dapat yan? Pag nagtatrabaho, dapat sa eskwela yan. Sige po, sir. Kasi kung hindi, mapuputukan ka yan, Dolet. Kaya tatawagan ka namin, magkakaroon kami ng evaluation dyan. Hihingin namin sa iyong head, hihingin namin sa mayor na may request kami ay sa kapakanan po ng mga bata. Yan, isa po sa mga advokasya po ng ipabitag mo na kapakanan din ng mga bata at mga kababaihan na sila po'y hindi po na parang sinasapit po yung ganyan na parang pinagtatrabaho, 15 anyos pa yan. At yung tatay gusto makita mag-aral. Gawin nyo lang po, siguro, Dolet, yung dapat gawin. Opo, sir. No, okay, we'll check on you. We'll go back on you again. Ha? Maraming salamat, Dolet. Okay po, sir. Thank you po, sir. Thank you. Ganito na lang gawin natin tayo. I-check natin yan, ha? Relax ka lang, ha? Yes, sir. Okay, sige, Carl. Okay. Alright. With that said, magbabalik tayo. Itong pambansang sumbungan, Bitag. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag. 7 buwan di nagbayad. Tricycle, hinatak. Refund na alok ng financing, ayaw. Tricycle, ibalik na lang daw. Ang sumbong ay iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag. Nag-iisang pambansang sumbungan ng bayan. Ito ang Bitag, nananatili na inyong pinagkakatiwalaan. Hindi matinag. Magbabalik ang pambansang sumbungan, Bitag. Pinupuntahan. Ruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng proclamation. So sila ang namili? Opo.
Kinokompronta. Ba't kang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong batas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako Tulfo, si Bitag ako. Maharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata hindi ng lang publiko, ginagamit mo sila, nine drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Nag-iisang pambansang sumbungan ng bayan. Ito ang bitag, nananatili na inyong pinagkakatiwalaan. Hindi matinag. Nagbabalik ang pambansang sumbungan, Bitag. Ito na po, kinabukasan. May evento na daw po. Sir Ben, sana tulungan mo po ako sa aking problema. Ang ORCR po ng ating tricycle ay ating sinanila sa total financing ng 15,000. Ngayon po, sa kadahilan ng aking anak, ay nagdadialysis sa gastusin pang araw-araw, ako po ay hindi nakahulog ng 7 buwan. Ngayon po, hinila po ang ating tricycle. Hinuha po dito sa bahay. Ngayon po, tinanong ko kung magkano ang ating obligasyon. Sabi, 7,000. Pero binagdagan po nila ng 2,000 dahil sa impounding area po at sa gas natin. Pero lahat po yung may-ari nila. Yung tricycle na yun, panghatid sundong po sa mga anak ko. Malayo po yung pinag-aaralan nila dito. Ang sumbong ay iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag. Alright, kausapin na natin ngayon yung mismong complainant na si Sir Romeo Bolusan. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po, sir. Alright, sir, tama ba ikaw ay kumuha ng tricycle pagkatapos ikaw ay sinanla mo yung ORCR nito? Tama? Para Tama. sa pantubos sa anak mo dahil siya ay may sakit. Tama Opo, ba? opo. Ngayon, anong nangyari, hindi ka ba nakapagbayad dun sa iyong financing? Opo, sir. So, hindi ka pa nakapagbayad dun sa pinansanlaan mo? May 4 na ban po na Yes. Ilang buwan ka hindi nakapagbayad? 7 months. 7 months. Meron ka ba pinirmahan na kasunduan tayo? Yun lang pong binigay na ko, sir. Hindi ko naman alam kung ano. So, may pinirmahan ka, Opo, hindi sir. mo nabasa. Opo, sir. Okay. Ngayon, after 7 months, kinuha yung tricycle mo. Tama? Opo, sir. Pagkakuha ng tricycle mo, ano nangyari? May dumating po na notice na ko, sir. Ngayon, gusto mo sanang tubusin, pabalik yung tricycle mo. Opo. Ano nangyari doon sa pagtubos mo ng tricycle? Pinabayaran sa akin yung mga konser, yung mga sinabi nilang babayaran ko. Sino ang nagsabi na babayaran mo? Doon po sa opisina, sir. Doon sa mismong opisina ng collection agency? Pag pumupunta ko doon, sir, may binibigyan na lang na kan na tatawagan sila. Yes, doon sa mismong opisina, Opo. nagkausap kayo. May mismong representative na kausap mo din. Na ito yung babayaran mong amount. Magkano daw ang babayaran mo? 27,330, sir. 27,330 para makuha mo
Ngayon, binayaran mo ba yung kabuuan ng 27,330? Nung nabayaran mo yung 27,330, ano ang nangyari? Nag-penalty pa nga po sir ng 2,000 yung impounding area daw po, tsaka gas Hindi, travel. okay na. So, binayaran mo na yun. Dapat kukunin mo na. Ano nangyari? Anong naging issue? Bumalik ka kinabukasan at makukuha na, sabi po. Nung bumalik pa ako Yes, kinabukasan. ano po nangyari? Nung pagpunta niyo doon, kukunin niyo na. Sinabi Anong ko sabi sa'yo? sa mga empleyado, ma'am, kukunin ko na po yung bed na po. Tapos bibigay po ulit cellphone yung doon. Hindi, yes. Ano po? Okay, Tay. Baka naliligaw lang tayo, no? Kukunin na natin yung tricycle. Nandun na tayo. Diretso na tayo. Wag na tayo sa tawag-tawag. Kukunin mo na yung tricycle. Anong naging problema? Naibenta na daw po. Naibenta na ng collection agency. Ngayon, ano daw mangyayari dito sa 27,330 mo daw? Ewan ko po sir, gusto kong... Ibabalik ba daw sa'yo or ano ba daw usapan? Tumawag po kinabukasan, ibabalik na lang. Hindi ko naman tanggapin sir. Ibabalik daw yung 27,330 na ibinayad mo kasi naibenta na yung tricycle. Ngayon, hindi nyo tinanggap. Bakit hindi nyo tinanggap? Gusto ko kasi yung panghatid sundo ko yung mga anak ko yung tricycle sir eh. Alright. Sir Ben, binayakan ko naman eh. So, panghatid sundo mo sa anak mo. Opo, nag-aaral po. Pero yung bayad, isa sa uli sa'yo. Yung mga 27,000. Opo, yun po. Eh, siguro, tanong mo lang kay Attorney Batas, isa sa uli naman daw yung kanyang mga delinquent months na nabayaran 27,000. Pero ang sinasabi, nabenta na ang tricycle, pero sasauli sa kanya 27,000. Siguro, konsultan muna na sa abogado. Ha? Okay. Sige. Attorney Batas, magandang umaga po sa inyo. Hello, attorney. Wala ta. Hello, attorney. Baka nasa hearing pa. Okay. Okay, siguro ganito. Ayun. Yun. Okay. Attorney. Ginong Calvitag. Yes, sir. Yes. Attorney, mabilisan lang. No? May lumapit po sa atin na isang complainant na kung saan 7 months niya po hindi nabayaran ang kanyang tricycle. Ngayon, ang nangyari, hinatak po siya ng mismong pinagsanlaan niya ng ORCR. And gusto niya sana tubusin ang kanyang tricycle, pinagbabayad siya ng 27,330, binayaran niya ito. Pero once nakukunin na niya, ay naibenta na pala yung tricycle. Pero kinabukasan, willing naman daw na ibalik yung 27,330. Pero itong si tatay, gusto pa rin daw makuha ang tricycle. Ano pong masasabi natin dyan, Attorney Batas? Maraming salamat po, Ginong Calvitag. Maraming salamat po, Ginong Bentulfo. So, ngayon, yung sitwasyon lagi po ang titignan. Yung pong trata ng sa pagitan nito pong tasa, kung saan pinuha po yung tricycle, o di kaya kung sino man yung nagpautang ng pera sa kanila para mabili yung tricycle, at pagkatapos binabayaran ng installment ng pahiyakan. Depende po kasi kung po pwedeng hatakin kaagad yan. Pero ang tunit, sinasabi po ng ating Korte Suprema, yung pong kontrata, kung saan binibigay kaagad doon sa nagpautang ang karapatang hatakin, yung pong bagay na naging subject ng financing, hindi po pinapayagan yan. Ang tawag po sa kontratang yan, pactum commissorium at ipinagbabawal. Kailangan po, bago hatakin yung ari-arian na binili sa pamamagitan ng financing at ngayon nakasanla doon po sa tao na, o sa kumpanya na pautang, dumaan sa tinatawag po nating foreclosure of chattel mortgage kung mga ganitong personal na ari-arian or foreclosure of real estate mortgage kung mga lupa, bahay o kondominium ang nakasanla. Hindi ko pwedeng basta na lang kukunin. Bawal po yan, illegal po yan. Carl Bitag. Okay. Ngayon, attorney, what if naman sabihin itong pinagsanlaan niya na ibabalik yung 27,330 dahil nga tutubusin niya sana yung tricycle pero dahil nga sa mga delayed niya, kaya siya pinagbabayad ng 27,330. Ngayon, attorney, ano pong masasabi natin dyan? Is maayos ba yung pinatupad, yung pagkuha ng tricycle at ibabalik naman ng binayad niya? Or ano ba nakikita natin dito? Or talagang mali ba talaga itong si financing? Ano ba nakikita natin dyan? Pangunahin po dyan, mali po yung financing doon sa kanyang ginawang paghahatak kagad dyan nang hindi po dinadaan sa foreclosure proceedings dyan sa Clerk of Court, sa Regional Trial Court sa lugar kung saan nandun po yung motorsiklo o yung motor nung ito'y kanilang hatakin. Illegal po yan. Pangalawa, hindi naman po maitatatawa na may kasalanan din yung nakautang at hindi nakakabayad. Kasi po pagka po hindi nakabayad, talaga naman po magkakaroon ng karapatan yung pong nagpautang na hatakin po yung ari-arian pero subject always doon sa kautusan ng hukuman na pwedeng hatakin na.
Ganun po yun, Ginoong Carl Tulfo. What if, attorney, may nakapaloob dun sa kontrata na kapag hindi siya nakapagbayad in this amount of time, ay pwede kunin yung tricycle? Kailangan pa rin ba? Idaan pa rin yung sa court na sinasabi ninyo? Opo, kasi nga po, magiging illegal po pagka kinuha yan ng biglaan nang hindi dumadaan sa proseso ng foreclosure of mortgage. Ayaw po ng ating Kodigo Sibil yan dahil pinagbabawal po yan dahil hindi po pwedeng alisin kaagad ang karapatan ng nakabili ng installment nang hindi muna idinadaan sa proseso ng husgado. Ginoong Carl Bitag. Alright. Ngayon naman, attorney, may naging statement itong financing na kung saan nakausap ng Bitag ang Cycle Financing Corporation sa San Juan Nueva Ecija branch. Ayon kay Bea Customer Services Associate ng Cycle Financing, delayed na ng 7 buwan ang hulog ni Tatay Romeo kaya kinuha sa kanya ang tricycle. Ang kanilang aksyon ay nakasaad daw sa kontrata na pinirmahan ni Romeo. Sa ngayon ay kaya lang daw nila ay i-refund ang binayad ni Romeo na 29,000 dahil iniimbestigahan pa raw nila ng kanilang opisina ang reklamo ni Romeo. Attorney. Pagka po ganyan, ating ipapayo sa ating complainant dito sa Pambansang Sumbungan Bitag, sabi, diretso yun na niya, pakikipaglaban dyan. Kasi nga po, katulad na binabanggit natin, kahit po may provision na sa kontrata na pwedeng kunin kaagad ng financing, yung pong motor na binili sa installment, sabi, kailangan pa rin po talaga na dumaan sa proseso ng foreclosure of mortgage dahil yun po ang legal na proseso. Ginoong Carl Bitag. Alright, Sir Ben. Okay. Kung gano'n, attorney, ay lalabanan nito ngayon, saan? Sa small claim court? Anong nangyari? Tama po yun. Sa small claims court po yan, kung hahabulin na po niya, yung pong kabuuan ng kanyang installment at saka po yung down payment at saka yung installment payments. Ginong Ben. Ang pinaka-advice niyo lang po para sa kanya, siyempre pag small claim court, o baka siguro pabalikin natin muna dun sa financing. Baka may magagawa pa sila. With that in mind na ina-advise natin siya kung ilalaban niya. Ilalaban mo ba, Manong? Wala na po pera, sir. Wala daw siyang pera. Hindi naman ilalaban. Ibig sabihin, pag small claim court attorney, di ba? Pupunta ka lang sa clerk of court, tapos pupunta ka sa munisipyo, tapos doon para ipapatawag sila. Ganon? Opo, meron na po kagad naka-ready na mga complaint dyan. Yun na rin po clerk of court ang mag-notaryo. Technically, wala po silang bayarang malaki dyan maliban sa administrative fees. Sa akin pong pagkakaunawa, 500 piso po yung kanilang ipinapabayad doon bilang administrative fee. Pero sa hukuman na po doon. Oh, yeah. Alright. Okay. With that, attorney, maraming salamat sa advice niyo po. Maraming mga matututo dyan sa sinabi niyo ngayon, araw na to. Maraming salamat po, Ginoong Ben Tulfo. Maraming salamat, Ginoong Carl Bitag. Okay, ganito siguro ang gawin mo. Laban nyo na lang po, kung sa palagay nyo, ganun kahalaga ang tricycle sa inyo. Nare-respeto po namin, ilaban nyo na po. Punta po kayo sa munisipyo, doon po sa clerk of court, tapos pipill up po kayo ng papel. Di ba? Pero bago niyan, dumaan muna kayo sa financing. Sabihin nyo, galing na kami sa Bitag. Ina-advisean kami ng abogado, na Bitag, Carl, at si Ben, na magpa-file po kami. Baka may magagawa sila. Kasi mag-iimbestiga pa sila eh. So, ilaban nyo na po. Ha? Sa korte na po kayo eh. Pero punta ka lang sa small claim court kung sa papatulong ka na lang, pipilapan mo lang naman yan. Okay? Mahalaga sa yung tricycle. Laban mo. Okay? Iyan, Carl. Alright. With that said, Sir Ben, dyan na po tayo magtatapos sa ating programa ngayong araw dito sa Pambansang Sumbungan. Bitag, walang katapat, walang katulad. Pinupuntahan. Ruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng proclamation. So sila ang namili? Opo. Kinukompronta. Ba't nang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay. Willing ka naman umalis. So bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako Tulfo, si Bitag ako. Maharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba? Nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, nine-name drop mo sila para untouchable ka.
ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat, walang katulad. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Pambansang Sumbungan, Bitag.